Sa kabila naman ng mga naranasang aberya, generally smooth ang election 2016. Ayon po yan kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Mula sa Command Center ng COMELEC sa PICC, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mel, yan ngayong assessment itong si COMELEC Chairman Andres Bautista sa naganap na eleksyon 2016 ngayong araw. Pero bago yan ay nag-adjourn na yung National Board of Canvassers for today at wala tayong magaganap na opisyal na canvassing of votes ngayong magdamag para doon sa mga posisyon ng mga senador at saka mga party list representatives. Bukas ipagpapatuloy yan ng NBOC. Yung NBOC ay pinubuo ng mga commissioners at saka ni Chairman Bautista. Alas 11 ng umaga magsisimula yung official canvas para doon sa mga senatorial at party list candidates. Yung pagka-presidente at vice-presidente, Mel, ay sa May 23 pa at ang Kongreso ang opisyal na gagawa niyan. Samantala, 150 raw na mga voting and counting machines ang pumalya at napalitan ngayong maghapon ayon sa COMELEC. Sa ilang lugar, oras ang binilang ng delay ng pagsisimula ng botohan, bagay na ikinagalit ng marami. Kaya ang COMELEC ay nagdesisyon kanina na kung nag-delay ang botohan dahil sa pumalyang VCM ay in-extend ng isang oras ang botohan ng lahat ng mga nagsimula alas 9 ng umaga o mas matagal pa. Sabi ni Chairman Bautista, mas mababa raw ang bilang ng mga pumalyang VCM kumpara noong 2010 at 2013 elections. Sa pagtataya ni Bautista, generally smooth nga daw ang election 2016. Ay kanina nang nag-convene ang NBOC ay ang NBOC Mel yung tatanggap ng mga certificates of canvass galing sa mga probinsya at magbibilang ng mga boto para sa mga senatorial at party list candidates. At ang COC naman na ika-canvass ng ng NBOC ay unang manggagaling sa municipal at city board, tapos sa aakyat ang provincial at bago pumunta sa NBOC. Ang dahilan kung bakit bukas pa sisimulan yung official canvass ng mga senators, sa pahayag na ito ni Chairman Bautista. Desisyon ng COMELEC and Bank ang pag-extend ng mga polling precincts until 6 p.m. are only for polling precincts that started late. And late, in fact, is defined as those that started 9 a.m. up. Why at 11? Not tonight. Because we won't have enough numbers yet. Mel, sa mga oras na to ay kasama natin itong si COMELEC Chairman Andres Bautista dito sa PICC. Sir, voters turnout, pwede naman nating malaman kung ilan porsyento ng ating mga kababayan ang bumoto? Well, unang-una, Tita Mel, magandang gabi po. Magandang gabi po. Siguro yung voters turnout, ang ating estimate is about 80%. Although kailangan pa nating ma-verify yan bukas. Chairman Bautista, napili na po ba yung mga presinto na pwedeng mag-extend ng kanilang voting hours ngayong araw? Sa amin pong panawagan kanina, sabi namin yung mga presinto na delay sa pagbubukas after 9 a.m., yun ay binibigyan ng isang oras ng extension. Hindi na po kailangan humingi ng permiso kanino man? Hindi na po. Binigyan na namin ng general directive sa lahat po ng ating mga polling center. Opo. Chairman Bautista, syempre understandably, sa mga oras na ito, talagang ang mga publiko, ang mga botante, ang iniintay po talaga yung tinatawag na trending, yung bang meron ng kahit konting kalinawan kung sino talaga ang lumabas sa eleksyon. At pwede ko po ba kayong tanungin, at what point do you think na pwede nang sabihin na meron ng trending, hindi pa nananalo, parang meron lang trending na nangyayari na. At what point, Chairman? Well, depende yan, Tita Mel, kung sa dami ng botante, no? Pero ako nga ay natutuwa na nakikita ko sa GMA7 na meron na silang 29% of the transmitted results. Yes. Napakalaga po ng tama at mabilis na transmission. Opo. Ang ayaw po nating mangyari ay magtagal yung transmission dahil pagka merong pagtagal, dyan po nagkakaroon ng duda at agam-gamba. So hopefully within the next several hours, makikita na natin, kumbaga,
kung sino ba talaga ang pinili ng taong bayan. Mga ilang porsyento yun, Chairman, sa tansya nyo? Depende riyan sa magiging lead eh. Pero pwede nyo naman i-compute yan. Kung 80% ang turnout, makikita nyo kung ano yung sa tingin nyo ay comfortable lead. So I would say, pagka nakakuha na tayo ng mga 70-80% ng transmission, by that time, malalaman na natin. Chairman, sa inyo na nga humanggaling, ano po? Paano nakukuha ng GMA at bakit kapani-paniwala ang mga numero na nilalabas dito sa ating election 2016? Chairman, please. Okay. Ang bawat presinto po, we have 92,509 precincts at meron din po tayong 92,509 machines. Ang Yes. bawat isang makina ay nagtra-transmit ng resulta sa 3 lugar. Yung pong intermediate server, kung saan po merong municipal or city board of canvassers, yung pong central server ng COMELEC, at yung pong tinatawag na transparency server na kasapi ang KBP, PPCRB, GMA at iba-iba pa pang mga organisasyon. Sa makatuwid, walang kaduda-duda ang mga numerong inilalabas namin. Maraming salamat po, Chairman Bautista, sa oras na binigay ninyo sa 24 oras. Maraming salamat din sa iyo, Joseph Morong.